Maayong adlaw sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw, buenos dias. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ako inyong alagad ng orasa, Jocelyn Alvarez ng Philippine Information Agency. Ug kini ang PIA Kapihan, a 30-minute public affairs program in collaboration with 88.7 DXMG Radio Bisdak Ipil and GH Lam Channel 6. Maririnig nyo rin ang programang ito sa 98.5 DXNC Radio Kasunan CI, sa 105.3 DXXC Radio natin Buog, sa 11.7 Yours FM Malangas, sa 100.7 Sibugay Katribo FM Kabasalan. Mapapanood nyo rin ang programang ito sa local cable TV GH Lam Channel 6, pati na rin sa kanilang Facebook page at sa FB page ng Cybex News, DXOI Super FM Mabuhay at PIA Zamboanga Sibugay page. And we have a new partner dyan sa Dipolog City. Mapapanood nyo ang PIA Kapihan sa Facebook pages ng Cult TV, People's Guardian, Dipolog City Zamboanga del Norte Facebook page, Wow Pilipinas, Orient Cable Dipolog, Dapitan City Cable, at Radyo Natin Dipolog. Dito sa programang ito, makakasama natin ang mga heads of offices ng national government agencies at LGUs upang magbigay update sa mga programa ng gobyerno at kung papaano mapapakinabangan ng publiko ang mga ito. And today, makakasama natin for the first time sa unang pagkakataon, ating makakasama ang National Irrigation Administration or NIA-NIA. Andyan si Administrative Services Officer na si Miss Darren Jean Tubat at Sir Ray Anthony Arconada, Planning and Design Unit ng National Irrigation Administration. Ma'am, sir, maayong adlaw. Hi ma'am, may hapon sa Yes, may adlaw. Excited sila, nagdungan ko sila, no? Sige ma'am, for the sake of our listeners and viewers, no, siguro ato sa sila tagaan og mga just a brief background unsa ang NIA, unsa ang mandato sa ato ang National Irrigation Administration. So again, may hapon sa ato ang tanang listeners, sa ato ang mga tanang viewers nga aniya karon. Maghatag ta og gamayng overview sa National Irrigation Administration kay maulagi ni pud ang first time ni daghang salamat sa PIA for inviting us. So the National Irrigation Administration is a GOCC created in June 22, 1963 under the Republic Act 3601 as amended by PD 552. Its vision is to contribute to the inclusive growth of the country and in the improvement of the farmers' quality of life. Tapos to achieve that, NIA's mission is to plan, construct, operate, and maintain irrigation systems consistent with the integrated water resource management principles and to improve agricultural productivity and increase the farmers' income. Currently, our administrator is General Ricardo Bisaya. Ang amo pong regional manager karon is si Engineer Manuel Ranieses ug uban pod ang amo ang IMO head mo ang irrigation management head sa Sibugay, si Engineer Girlie Detalia. Maghatag po ko gamay nga brief ng history sa amo ang creation sa among office diri sa Sibugay. Ang Zamboanga Sibugay office is created as an offshoot sa ato ang province before. So it was established on August 1, 2007. Naapod tay Provincial Irrigation Development Program sa ato ang probinsya. Ang ato ang total potential land for irrigation is 23,441 hectares. Currently, as of December 2020, ang amo ang total developed area within the province is 13,649 and 87 hectares. Which concludes to our percentage sa developed area nato is 58%. Inclusive na ni siya ang sa Bayog, Zamboanga del Sur nato nga mga areas under sa ato ang isa ka system dito or isa ka project. Okay, ma'am. Manguta na lang ko, ma'am, going back atong at the height of our pandemic sa COVID-19, no? So, medyo wala kaayo tayo nadunggal about sa NIA. So, katong mga panahon na I'm sure na ay ginahimo ang NIA. So, unsa ang atong mga proyekto or gikatabang sa NIA sa atong mga beneficiaryo ato, especially sa atong mga irrigators, atong mga farmers, mga uma, katong time sa pandemya, ma'am? O katong ongoing pud ninyo nga mga projects, ma'am?
Amo ang tagline sa amohang agency is tuloy ang daloy niya. So despite sa ato ang pandemic karon, padayon gihapon ang pagsuporta sa niya sa farmers. Gani na atay ongoing projects for CY 2021 nga ato ang gina-expect nga mahuman to be completed at the end of the year. Na atay upat ka project under sa CIS or ang ato ang communal irrigation projects nga naatay 136 nga farmer beneficiaries when the time nga mahuman, and naputay 9 ka projects under sa ato ang national irrigation systems with a total of 1,556 nga farmer beneficiaries. When you say farmer beneficiaries, of course, organized na sila, ma'am, no? Yes po. Under sa atong irrigators associations. Unsa mga specific yun nga pwede nilang makuha sa niya kung naaman sila example kung irrigator ko or farmer ko na ako gusto ko magpatabang sa niya. So unsa mga specific nga mga tabang na pwede ihatag niya sa usa ka kuan mang uuma? For the NIA, naatay mga ato ang interventions or mga services nga ginahatag sa ato ang Irrigators Association. Nagakandakta kanunay, karon murag bilesen na kay naamantay mga IATF nga mga guidelines nga gina-follow. Kanunay tang nagahatag og capability building sa ato ang mga mag-uuma. Capability building such as ato ang basic leadership development course, ato ang strategic planning policy formulation or SPPF, naputay financial management system, ug naputay gender development ka mga seminars. So aside pa ano mga capability building, mga livelihood training, so do you also provide mga equipo sa atong mga beneficiaries? Or aside from mga capability building, mga training, do you also provide mga, let's say, mga equipment, mga kuan, aside from that, mga trainings po? Okay. Good afternoon. Yes po, si sir. So, yes sir, go ahead. In part sa NIA, so aside from the development of irrigation facilities, so NIA is natay mga irrigators association nga ang gi-develop, ma'am, no? Yeah. Especially when natay mga system, so ang number one here is natin mga IE nga nag-manage. So as of this time, during this pandemic, so aside from the capability building nga atong gihatag sa atong mga irrigators association, which is our farmer beneficiaries, so not ang NIA, no, from the natay programa, which is the irrigation management is, ma'am, natay programa nga naana sa ato sa NIA kaning gitawag natong irrigation management transfer. So which is nga ang NIA maghatag ta og subsidy sa ato ang mga irrigators association. So before ang national irrigation system, so for the benefit, for the information sa everybody dinhi sa Sibugay, so ang NIA, ma'am Ma'am Jocelyn, pwede ba, ma'am? Ma'am Jocelyn. Sure. So ang NIA nato, ma'am, is natay duha ka kategory. So the NIS, which is the National Irrigation System, and the Communal Irrigation System. Okay. So before the National Irrigation System, sila lang ang mag-receive kaning gitawag nato og subsidy, which is as of this time mao dyan niya ang importante nga nahatag nato nga dako igtabang sa ato ang mga irrigators association. So sa karon ang kini po ng ato ang communal irrigation system, ang but pa sa bot ani kung national, Ma'am Jocelyn. So kanining ato ang mga irrigation system nga naay covered area nga 1,000 hectares above. So they are considered as national irrigation system. So kaning communal nga maopoy murag naapektahan karon during this time since itong pandemic. Communal irrigation system, mao ni ang ato ang mga irrigation system, mga project nato nga naay mga area nga ilahang gi-manage 1,000 hectares and below. Okay. So karon, ma'am, is sa una ang national sila lang ang mag-receive og ato ang gitawag og subsidy. Pero karon ang ato ang mga communal nagdawat na sad. So mao ni ang dako kayong tabang sa ato sa NIA ngadto sa ato ang mga irrigators association. So naani sila ginadawat, ma'am, 100
50 pesos per hektar. 150 peso per hectare. O kanang 150 per hectare magamit nila sa ilang mga pang-uuma, of course. Yes ma'am, yes ma'am. So kaning ilang nadawat gikan sa niya nga like for example, here in Ipil. So natay gisample diri ma'am Pangi CIS. So Pangi Communal Irrigation System. So ang Pangi Communal Irrigation System is naa sila'y potential area nga 120. So 120 hectares times 150. So mo ilang madawat gikan sa niya. Na isip tabang nato sa ilahang pang-operation and maintenance, sa ilahang pang gamit nila, sa ilahang pang uban nag-honorarium. Then ang uban po natong ay imam sa atong gihatag nga mga subsidy during this time mga pandemic, nagkuan pud sila, naghatag pud sila sa atong mga frontliners. So ingon ani ang murag ato ang gi from niya program from niya atong gihatag sa ato ang mga irrigators association. At the same time ang ato akong mga irrigators association, because they are willing, they are very active, nang hatag pud sila sa mga affected nga mga poor and the poorest family. So mao ni karon ma'am ang murag nakita nato nga ang niya is not only for the construction of facilities, irrigation facilities, but muhat niha na po tayo gihatag ng mga the subsidy. Subsidy, it's a one-time grant ang kining subsidy. Dili siya dili siya yung monthly or quarterly, one time. Actually, subsidy ma'am in every semester, in every season. Yes ma'am. Semester. So in 2 years we will have a 2 cropping season. So the wet and dry. So sa wet season magdawat sila sa ato ang subsidy, and dry another na pod nga madawat nila sa ato ang subsidy. So twice a year sila magdawat gikan makadawat gikan sa niya. So from kanang sa Sibugay nato, of course you have record of pila ka association ang nakarehistro sa inyo ano. So kani ba ning tanan nga mga nakarehistro nga association tanan ni sila nakadawat sa Sibugay nga area? Actually ma'am, in Sibugay we'll have 42 irrigators association. So out of 42 we will have a 44 I mean 44 irrigators association. Out of 44 naanatay 42 nga mga irrigators association nga nag-receive gikan sa niya sa aning subsidy no in Sibugay from District 1 and District 2. Okay. So katong mga panahon sa mga baha-baha katong sa Imelda, di ba, nalunupan gito sila dito ilang mga palayan. So unsa na ba intervention nga nahatag si niya katong mga municipality nga naging affected ato mga pagbaha? Niagi ba o mga niaging pagbaha? Basta katong this year na siya. Yes. So dili man ginato no. Actually the National Irrigation Administration, one of our vision is to construct mga irrigation facilities and develop mga potential irrigable area. So ani nga mga calamities dili man jud nato ni siya kuan ma'am, dili nato mapugnan no. So naay mga part, Imelda is our part no sa ato ang mga irrigation committees no, irrigation nato nga mga area. Actually Imelda ma'am is under sa ato ang line no, National Irrigation System, under the line project, which is now wala pa ni siya nag-function. Nanatay mga structure ya ma'am, nanatay mga irrigation canal, nanatay mga actually wala pa gyud nag-function tungod kay ang ato ang diversion dam sa taas is ginapay kulang almost 100% na siya, pero napatay ko lang. Pero ang ato ang intervention dito ma'am is like katong mga lunop sa Imelda, si part of CI. Actually ang nahatag yun sa niya dito, ang katong ilahang mga operation and maintenance subsidy is mautoy usa nga nakatabang no sa ila. Kay dili gid malikayan nga naa gid tay mga irrigation system nga mga nadaot no, di man nato malikayan is aside ana
ang atong mga irrigators association katong atong gihatag ang mga subsidy is mautoy usa nga nakatabang sa ila. Then aside from niya, naapoy mga other government agency nga naghatag og mga subsidy like the Department of Agriculture, usapon na sa ato ang tie-up no sa usapon ang mga linkages sa atong mga irrigators association nga naapoy naghatag. At the same time, hitapon sa niya naapod tay naningkamot pud ta nga maka-tie up sa mga different government agency nga aside nga dili na mo mahatag kitungo sa ato ang only infrastructure, only irrigation facilities, pero aside sa ilang mga commodities nga like mga pananom nila nga nadaot. So we will communicate especially the Department of Agriculture. So mao po ni ang nahatag, mao po ni ato ang ikatabang sa atong mga irrigators association nga atong gihatag sa ilaha katong yung mga affected, especially katong mga flash flood, katong mga kuan. Dagkong damage. Yes, ma'am. I came across your your activity atong naamoy mo was signing with yung Tungawan PIP. Can you tell us more about it? Please educate us on this, katong Tungawan PIP. So, Ma'am Darren is knowledgeable this activity because she is one of the participants during the MUA signing of the Tungawan PIP. Sige, go ahead, Ma'am Darren. Nakamute ka, Ma'am Darren. Sorry. Maayong hapon balik. Yeah. For the Tungawan nga PIP MUA signing, Tungawan PIP is a appeal sa ato siya. PIP stands for, basic of course, ating mga listeners and viewers nga, unsa man ang PIP? Yes po, PIP is a pump irrigation project. Okay. PIP is a pump irrigation project. Ato ang sa Muanga Sibugay. Last April 29, 2021, naghatag taog nagkondukta og MUA signing para sa ato ang naingon nga project. So para sa kahibaluan sa tanan, ang Tungawan PIP is a solar pump system nga Okay. Ang construction is ang contract works is a construction of the pump house with perimeter fence, installation of solar panels, pumps, pipelines, and tanks, and when fully functional, the said pump irrigation project will accommodate an area or a service area of 20 hectares, which will also render service to 35 farmer beneficiaries nato sa Tungawan. Okay, dako no, 20 hectare, and then we have dako pong number of beneficiaries. So identified na nita ng beneficiaries nato, ma'am. Yes po, identified po. Medyo nalag ka ganiha. So unsa to ang total amount gani ani for this project, ma'am? Ang total amount is 7,895,543.21 po. So tanan ni siya from the national government, from the NIA. Yes po. Naay po yung mga counterpart or tabang atong LGU ani? For the LGUs po, more on sa mga negotiations nga ato ang i-conduct within the area. So how about for the beneficiaries of this PIP? Kanang paunsa ninyo sila i-prepare? Are you going to parang i-train pud ba sila? Dagan sila mga skills training para how to manage and take care of this project? Yes po. As per statement kanina, ma'am, na aming mga other interventions nga or trainings nga amo or capability buildings nga amo ang ihatag sa ato ang mga farmer beneficiaries or sa ato ang IA. Appeal na diha ang ato ang BLDC or ato ang Basic Leadership Development Course. Ang gina-aim nato diha is to equip nato ang mga potential nga irrigators association leaders para mag-manage sa mga asosasyon, apil na ang ato ang systems or mga project. Also po, napod tayo SPPF or ang Strategic Planning Policy Formulation nga workshop nga ga-aim nga maka-formulate og operation and maintenance policies of the IA.
inclusive na po diha ang pag-atiman sa ato ang mga facilities, sa ato mga systems or ato mga projects. Okay, I'm sure nalipay ani si Mayor Carlan sa Tungawan, no? So, of all the municipalities, we have 16 municipalities sa Sibugay, no? So, nganong si Tungawan ang ato ang napili as beneficiary. So, naaba tay mga qualification or checklist ani or sila ba itong nag-apply? Kaya basta ang ubang municipality gusto po sila nga, or is it the area? Yes, ma'am, go ahead. Sorry. Okay. So, Tungawan PIP, ma'am. Actually, this is not a rice. When we talk about irrigation, mostly sa ato ang natay na mina, ma'am, no, natay mga listeners, natay mga viewers. National Irrigation Administration not only cater rice, basakan, but diniya, we will also cater high-valued crops. So, like for example, Tungawan PIP, pump irrigation project. So, Tungawan PIP is not rice ang ato ang kaning serbisyohan nito, ma'am. It is gardening. Oh, okay. Yes. So this is high-valued crops, garden, mga prutas, saging, all the HBC. So last month niadto ta kay Mayor Climaco. So actually this project is request by the barangay local government, supported by the local government unit. So through the resolution sa ilaha din hatag sa tuwa. So nakita nato didto nga ang area is potential in na area. Actually, ma'am, ang niya is we are not limit to atong makitaan sa area during sa the submission of the resolution sa mga barangay local government unit. So first ato nang i-investigate, makita nato na siya nga naay area, naay beneficiaries, naay source, is posible nga ato gina silang matabangan ng mga area. Okay. So potential ang area plus dako po ang yang available na daan nga lot siguro 20 hectare, no, katong ingon si ma'am. Yes ma'am. Actually ang 20 hectares siguro kung napagid sila yung mga potential nga i-develop, so dili lang mo limit sa 20 hectares siguro maabot man nag mga 30 hectares. So actually ang malungon nato, ma'am, is new pilot pump irrigation project is solar. Yeah, solar. So solar ni siya ang ato ang solar drive composed of HDPE, installation of the solar pump. So ang malungon is actually si Mayor nagpasalamat gyud nga usa gyud nga gipangandoy, no, sa ilahang community dito sa Tungawan. At the same time, the Tungawan area is part sa ato ang mga sample sa UPAP, decommission combatants katong mga area nato nga mga na-decommission combatants like mga atong mga recognized MNLF, MI. So diniya kani karon in Tungawan is one of our project nga nag-intervene nga kani nga mga area is ato ang matabangan. So this irrigation infrastructure. So one of our sample is di Tungawan like Malungon. So model siya, model area ninyo. Yes ma'am. So mao ni siya karon nga nakatabang pod nga naka-intervene sa ato ang mga amigo dito, sa ato ang mga brother Muslims likes mga nga dili nila wala sila nag-expect nga moabot ang niya sa ilahang area kay tungod walay basakan, no, mo man expectation, yes ma'am, mo man expectation kasagaran nga ang niya gani basakan lang na, no, narana sa mga lowland area. So karon nam is we are not limit to the rice, but we were cater the high valued crops. Okay, that's good news, no, at least nag-expand si Nia from dili lang siya limited to mga basakan, no. We have only 13 minutes, no, before we end our program, so daghan pa unta tang pangutan. Of course, sir, in passing lang or very short atong i-discuss tong atong 31.8 Sibugay
irrigation project nato diha sa lower Sibugay to River Irrigation System Extension. So, can you tell us more about this po before we go doon sa devolution? Yes, okay, thank you no for the Lower Sibugay to irrigation project. This is the extension of the Sibugay Valley irrigation system. It's existing national irrigation system. The lower napanay kuan ma'am, napagani na upper, napanay lower one. So the lower to, yes ma'am, the lower to irrigation project is starting from the municipality of Imelda. Okay, sa Imelda. So, yes. Ang problematic yun every time magulan. No, actually para makita sa ato ang mga sa ato ang mga kababayan, sa ato ang mga kaigsunan. Ang lower to, ang ato ang service area ni is naan ni mostly naa sa municipality of CI. Okay. So nanadiha ma'am ang barangay Lagting, barangay Sibugay, Balukanan, Mirangan, basta five barangay with the potential area of 1,500, almost 1,500 hectares. So naato ang kuan ma'am, naato ang dam no sa gusto mo saksi. Naato ang diversion works or ato ang dam naa sa barangay Lumpanak. This is under the municipality of Imelda, barangay Lumpanak, no, mga 200 meters from the national highway. Makita nato ang ato ang kuan, ang ato ang dam dia. So ang status ra ani so naanatay mga irrigation structure at the same time mga drainages. So gamay na lang ato ang i-construct ng mga facilities like mga kasagaran gyud mga structure. So by 2023 siguro o last of this kuan is at ma-function na nato ang ato ang dam. So siguro ma'am dam murag naatan na ganit tay schedule for the inauguration of the lower 2 and lower 1 sa ato ang 1 no sa ato ang line project. So hapit na dai ni siya mahuman. Actually yes ma'am. Dili pala na pa lang gyud mga kuan mga area nga ang kulang pa lang ginato ani ma'am is mga drainage na lang. Nanatay mga structure, irrigation canal, mga facilities. Ang atong dam na ana is ang atong kuan niya is mga drainage which is ato na taning gi-propose. Pero ang kuan diri ma'am is para ma 100% completed na to kabalo man kita sa ato ang budget na sa gobyerno nga. Kung dili ginato makuan kung unsay atong proposal, so naara man gyud sa taas. So wala pa gid sa actually ma'am 100% completed but nanagid tay dako na gid ato ang na-invest no nanagid tay makita diha nga mga development sa karon siguro ang dam gamay na like nanalay mga pipila nga ato ang ma-install. So base makuan na nato ma-enjoy na nato ning mga area kini barangay. Speaking of enjoy, so once completed kining dam construction, so unsa po ang mga benefits nga makuha sa mga katawhan ani? So unsa ang how do you think this will affect the people of Sibugay in a good way, of course? Yes, actually ma'am puhon no. In God's will nga walay mga calamity, walay mga trahedya, walay mga kuan. Is number one nga impact kining ato ang irrigation system sa Lower Sibugay to. So before nga wala pa tay irrigation facilities, this area when we talk about the production, so mao jud nay usa nato nga target. Okay. Nga atong mga irrigation facilities nga ma-construct na to diha, maka-provide nila og sufficient irrigation water, mapa-increase na to ang ilahang production from rain-fed area ato ni siyang matabangan nga mahimong irrigated from time to time nga di nato malikay na ay mga drought karon man makita nato nga wala makita nato na nga area, masaksihan nato na nga mga area diya sa lower, especially kani makita lower to is luoy jud gayo especially katong drought no, the El Nino. So karon is mao ni ang ato ang ikatabang sa niya nga kung mo function na gina mo fully operational na gina ato ang lower to
kining mga area dinhi sa municipality of CI is mo pa-increase na nato ang ilang production. Dili na sila siguro magsapir atong sa isa ka hektarya mo kuha na lang og tag. Usahay gani di yun makaani, Mhm. dili yun maka-harvest. So through our program from NIA irrigation mao ni ang dako kay nato mapahatag nga impact diya sa ato ang line no sa ato ang Lower Sibugito irrigation project. Okay, that's good to hear, no? Of course, this will really change the lives, no, sa atong mga mang-uuma. And if it will increase or boost production, so mas happy na tanan. At least, no? Yes. Oh, looking forward to this na mahuman. Sana sa inauguration, ma-invite tayo ni Sir para atong ma-cover nato ni. Oh, Yes, Puhon, ma'am. ma'am, puhon. puhon, Ma'am Darin puhon. Oh, si Yes, Ma'am ma'am. Darren, Yes, baka ma'am. you wanna add something po? So ang ato ang schedule for the inauguration is said to be on the end of this July puhon. Wala pa tayo specific nga date pero duha sa amo ang big nga projects diri sa Zamboanga Sibugay ang ma-inaugurate. Also, ang kaning nga inauguration will be graced na adjud mismo ang ato ang administrator kaubanan sa ato ang mga uban pa nga nasa central office. Okay, puhon. So, Hopefully naata na ma'am. yeah, puhon sana ma-cover ta. Anyway, gamay na lang jud itong oras, ma'am, atong i-discuss in ano lang po in passing kini bang bag-ong ano ninyo katong EO 138 devolution of NIA functions to the LGU. So pasabta mi ma'am unsa ni siya? Yes po, ma'am. Naatay newly signed last June 1 lang gisignan sa ato ang presidente ang ato ang Executive Order number 138 series of 2021 or ang full devolution of certain functions of the executive branch to local governments, creation of a committee on devolution and for other purposes. Stated ni Sir Ray kaganina, ang National Irrigation Administration is categorized into two. Naatay NIS or katong National Irrigation System nato nga naga-cover sa ato ang mga service area 1,000 hectares pataas, while naputay ang CIS or ato ang Communal Irrigation Systems nga nag-cover pod sa ato ang mga service area below the 1,000 hectares. So for the devolution, as per the EO, ang amuang ma-devolve na functions is more on the sa ato ang mga CIS na mga or sa ato mga communal irrigation systems nga mga facilities. Katong mga naga-cover or nagatabang sa ato ang mga facilities under with the service area below 1,000 hectares. Naatay kuan transition plan for the devolution, naatay devolution transition plan for the years 2022 to 2024. Gidivide sa niya og 3 phases ang ato ang devolution plan. So for the first phase karon nga tuig naatay ato i-devolve is ang mga fully completed and mga operational nga communal irrigation system. Naatay, if I'm not mistaken, 20 ka CIS to be devolved to the LGUs by the end of this year po. Then for the phase 2 for 2023, ang ato ang next i-devolve is ang mga ongoing projects, and for the 2024 or the phase 3 na ato ang i-devolve is ang mga proposed or mga new project nga under pa sa FS and DE. So mangutana ta unsa kayo ang functions nga ma-devolve sa ato ang mga LGUs. Ang una-una diha kay ang operation o ang maintenance sa ato ang mga existing nga mga systems or sa atong mga existing nga CIS. Next will be the planning and design sa ato ang mga new sa atong repair or sa rehab. Naputay institutional development program of which diri nato ang pagpalig-on sa ato ang mga farmer beneficiaries or sa atong IA. And naputay mga NIA assets apil na ang ato ang mga project facilities. Okay. When we talk of devolution, i-devolve ng mga functions, certain functions and sa atong LGU, how about katong pondo? Asa katupod ba padulong na pod sa ilaha or I don't know kung na ba may IRR ani? IRR. As of the moment po awaiting po ta sa IRR nga mas klaro dito kung appeal ba jud siya sa devolve, pero mostly appeal siguro, sir, no? O pag nag-devolve ta, no? Sige sir, baka you wanna say ano?
nakay gusto idungag, sir? Sige. Actually, ayos man. So this proposed devolution, so this is a Mandanas Garcia's ruling. So with the duha ra man kabalaod gid ma'am, no? Ma'am Roselyn ang nagkuan ani di Republic Act no 7160 of the Local Government Code and the AFMA Law of the Philippines of 1997. So naat ang regarding sa kuan ma'am kining budget is nakakuan sa atong executive order nga murag i-appeal na sa DBM ang mga allocation ani mga devolved project dito na sa LGU. Murag sila na ma'am after the devolution kuan is sila na ang mo take over sa tanan nga mga functions, tanan nga mga activity like especially sa amo sa niya nga ano nang ihatag sa ilaha. So the budget appeal na ni sa ining gikan na sa DBM. Wala mi nakakuan ma'am, pero nakakuan sa ato ang mga section sa executive order. Pero wala nakabutang og pila ka percent ang additional nga ira sa LGU, pero nakabutang dito nga is ila nang i-appeal ang budget no sa from the DBM dito na sa local government unit in preparation ani nga mga devolution. Okay. Last question na lang, sir. Kaya wala gyud tayo oras. How about katong mga permanent employees nga apektado aning devolution? So unsa mga options for them? Mag-retire ba sila? Unsa ba? Actually ma'am, that is mo junay usa karon nga gikuan sa amo, especially sa amo sa niya nga actually naagid mi like kuan ma'am diri sa Sibugay no, atong kuan sa Sibugay naaman tay mga national irrigation system. Mura gamay lang dili kay ta kuan ani. So naami mga provinces kay ang national irrigation system ma'am is dili apektado sa devolution, only the communal irrigation system. So naatay 34 nga madibod dinila sa Sibugay. So naatay line project, naatay mga national irrigation system. So makatabang-tabang pa niya sa Sibugay. Pero in terms sa devolution, katong mga permanent nakabutang gid diri sa ato ang kuan sa devolution nato sa executive order. Naay choice katong pila na katuig pwede mag-retire. Pwede na mo retire, then pwede na pud mo napoy uban nga pwede mo transfer. No, ang uban gani ani siguro basig na yung mga local government unit nga gusto i-absorb katong mga affected employee sa niya nga maapektahan sa pwede mo transfer o laing ehensya, then katong uban nga medyo pwede na mag-retire, pwede na pud mag-retire i-compensate ang tanan nga mga benefits. So ingon ani ma'am ka kuan ang nahitabo karon sa aning devolution mapiktahan. Of course, appeal na siya sa inyong devolution plan no sa preparation, i-appeal na sila ilang mga kahimtan, of course. Yes ma'am. Si Ma'am Darren marag nay gusto idungag. Yes ma'am, go ahead. In the case adi lagi pud no nga mga naaman gali mga maapektahan nga mga empleyado, rest assured magpadayon gihapon ang pagserbisyo sa niya sa katawhan. Okay, kato lang. At least assured nga punta na bisag kuan na wala lang ubang tao at least padayon si niya. Wala lang gyud tayo oras ma'am and sir, basig na mo mga last or closing message for our listeners and viewers. Okay, again salamat kay sa tanang galantaw, sa tanang mga naminaw ug hinaot pud unta nga nahatagan mo murag na-enlighten mo gamay kung unsa ang niya. Hopefully po dili lang kani ang first. Yes ma'am, definitely kay ato pa discuss katong devolution yun kamurag medyo bitin ra kaayo ta no. Sige sir, go ahead si Sir Ray Anthony. Okay. So first of all, salamat kayo sa Philippine Information Agency. Ma'am, Jocelyn, thank you kayo sa time nga gihatag namo nga among napadangat dinhi sa kahanginan no nga ang NIA sa Sambuga Sibugay is continuous working. Continuous helping sa atong mga irrigators, especially sa atong Irrigators Association. Continue ang atong pag-support sa Philippine government program nga ang pag-maintain sa atong mga irrigation facilities ug pag-develop pa yun.
So sa ato ang mga Irrigators Association karon nga naminaw no nga naminaw sa ato ang kini sa ato ang program. So ang niya permente nga mag-guide kaninyo. Tuloy ang daloy ng niya. Thank you. Okay. Okay, maraming salamat. Thank you, ma'am, sir, for taking your time out to share vital information to our viewers and our listeners. Daghang kay salamat to, daghang kayo kong natutunan nga mga informasyon nga sa una medyo kulang pa kuguan. Sabot, at least karon klaro na. Daghang kay salamat. Hopefully magkita-kita pa ta sa susunod nato nga mga kuan para talakayan. Anyway, before we close, we want to say thank you to our strong partners. We have Attorney Richard Chu, CEO President ng Bisdak Media Group Incorporated, Radio Bisdak si Ma'am Christy Basadre, Shed Shlam Channel 6, sila Mr. and Mrs. Shuk, DXNC Radyo Kasunan CI, 105.3 DXXC Radyo Natin Buug, 101.7 Yours FM Malangas, 100.7 Sibugay Katribo FM Kabasalan, DXOY Super FM Mabuhay, Cybex News, Cult Facebook, The People's Guardian, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Wow Pilipinas, Orient Cable, Dipolog, Dapitan City Cable, Radyo Natin Dipolog. And of course, ang ngalan ng aming maganda at mabait na Regional Director si Ma'am Noemi Biadaga. Ito po ang inyong abang lingkod si Joy Alvarez na nagsasabing maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na linggo.